Aquarius, kumusta ka? Maligayang pagdating sa channel at sa iyong pagbabasa, Aquarius. Ikokonekta natin ang ating sarili sa enerhiya para sa mga araw na ito, sa mga susunod na oras, sa mga susunod na araw. Ano ang ipapamalas ni Aquarius sa enerhiyang ito ng pagbabago na hatid sa atin ng kabilugan ng buwan? Pasensya na ng bagong buwan sa signong Pisces bukas sa loob ng ilang oras. Kaya mananatili tayong mapagmatyag sa mga pagbabagong ito. Tingnan ang iyong rising lunar sign at tanggapin ang tumutugma sa iyo. Alamin natin kung ano ang mensahe ng mga anghel, Aquarius, ang kailangan mong malaman. Ayaw mong makaramdam na nakatali ka o may obligasyon, ngunit kasabay nito ay gusto mong alagaan at suportahan. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga anghel sa atin. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga anghel sa atin. Bueno, ang dalawa ng mga barya, mga sitwasyong gumagalaw at nagbabalanse patungkol sa kontekstong pang-ekonomiya. Lalo na dahil sa wakas ay nakalaya ka na sa isang sitwasyon. Nasa iyo ang opsyon na baguhin ang direksyon at iyon ang dahilan kung bakit ka nakakalaya at kumukonekta sa mga bagong bagay. Ang dalawa ng mga barya ay isang card na nagdadala sa atin ng mga opsyon. Ngunit nagdadala rin ito ng bagong elemento na nagpapahiwatig sa atin na subukang panatiling balanse sa ilang mga bagay, hindi ba? Sa mga gawain, sa routine, sa isang personal na konteksto, at hindi mawala sa ayos. Dahil kailangan nating magbigay daan sa mga bagong bagay. Ang mga bagay na iyon ay isasama natin sa ating araw na buhay at doon lalabas ang mga mapagkukunan, lalabas ang trabaho, lalabas ang mga tao at ikaw ang bahalang mag-distribute sa sarili mo, naghihimay, pumipili at sinusuri ang kung ano ang tunay na kailangan at kapakipakinabang at kung ano ang hindi masyado para iwanan ito para sa ibang pagkakataon at asikasuhin ang isang bagay na talagang nangangailangan ng iyong atensyon. Iyon, hinihingi ng buhay sa iyo ang balanse, iyon ang pinakamahalaga. Ang pagtatrabaho sa maraming trabaho o proyekto ng sabay-sabay ay maayos lang, ngunit hindi dapat kalimutan ang ibang aspeto ng buhay, hindi dapat kalimutan ang ibang mga bagay, at higit sa lahat, mamuhunan din ng enerhiya sa mga relasyon sa kapareha, relasyon sa mga kaibigan, relasyon sa mga anak, at gawin ding mas masaya at mas nakakaaliw ang ilan sa mga aktibidad na ginagawa mo. Panatilihin ang laro ng buhay at dumaloy lang sa mga pagsubok na nagpapababa ng loob dahil bukas magbabago. Kaya naman mga bagong mapagkukunan at mga bagong pagkakataon para baguhin na ang mga bagay na hindi natin gusto, hindi ba? At doon natin ituon ang enerhiya at doon tayo pipili ng maayos kung paano natin pamamahalaan ang mga mapagkukunan. Halimbawa, pera, kailangan pa bang magpatuloy sa paggasto sa bagay na ito? Kapakipakinabang ba sa akin ang relasyong ito? Kapakipakinabang ba sa akin ang maglaan ng oras dito o hindi? Sinasabi ng 8 ng oras na ito ang panahong nararamdaman mo rin ang mga posibilidad at bukas na pinto para magsanay, mag-aral, magbago ng landas dahil tinatawag ka sa napakaraming trabaho. Kaya narito ang pagkakataon. Humanap ka ng puwang para sa sarili. Kaya marami kang dapat gawin ng sabay-sabay ngayon. Ikaw ang bahalang makakita ng posibilidad na gumawa ng kaunting puwang dahil doon ay kinakailangan, oo, na magkaroon ng mas maraming kaalaman at magtrabaho sa pamamagitan ng trial and error dahil gugustuhin mong makilala kaysa sa iba. Ang gawain ng 8 de oros ay tiyaga, pasensya, pananagutan, pagharap, determinasyon, at higit sa lahat, pagiging mabunga. Baka medyo nakababagot ang gawain, pero tandaan mong lagyan ito ng konting saya. At unti-unting aayos ang lahat para sa nalalapit na kompensasyon, bayad, o paglipat mo sa ibang lugar ng trabaho. Maaari kang magpalawak, maaari kang magtayo ng sarili mong negosyo, maaari kang magplano ng mga pagbabago sa iyong negosyo, maaari kang gumawa ng mga pamumuhunan sa buhay, sa oras, at sa mga kakayahan, dahil dito ay ipakikita mo at bubuuin mo ang iyong sarili sa mga kakayahan, sa mga regalo, at malinaw na gugustuhin mo maging kapansin-pansin at ikaw ay mangingibabaw. Alam mong kailangan mo maghanda at gagawin mo yon. Ang barahang pito ng espada ay nagsasabi ng pasyang ginawa mo kamakailan o noon, sa malapit man o di gaanong malayong nakaraan na alam mong hindi pabor sa iyo at wala ng silbi. Alam mong sinasabi ng buhay na maaari kang magbago ng direksyon, maaari kang lumipat ng lugar,
Maaari kang magbago ng konteksto, maaari kang pumili ng ibang paraan, hindi ba? Maaari kang pumili ng ibang estratehiya, maaari kang pumili ng ibang landas. Ngunit maaari mo ring piliin ang pinakamahusay na estratehiya para sa iyo. Higit sa lahat, maaring sa sandaling ito ay kailangan mong paunlarin ang sarili sa usaping ito. Dahil marahil ay iniisip mong magbukas ng landas ng mag-isa, hindi ba? Isang proyekto, isang trabaho. Gusto ko itong gawin ng sarili ko, gusto kong magtrabaho ng partikular. Marahil ay hindi ka pa ganoon kahanda gaya ng inaasahan mo. Kaya sinasabi ng buhay na magbabago ka ng landas at doon mo makakatagpo ang gagabay at magtuturo sa iyo. O maaari kang dumating sa isang lugar o magtrabaho sa lugar na iyon at maaari mong makuha ang mga kaalamang kailangan mo para sa lalong madaling panahon ay ibaling ang iyong sarili sa sitwasyong ito na isa pang pagpipilian, hindi ba? Pinipili ko ang aking kasarilan sa trabaho. Pero nagbababala rin ang pito ng espada na isa sa alang-alang nating lumayo sa mga taong hindi nakapakipakinabang para sa atin. Ibig sabihin, naging kapakipakinabang sila sa ilang pagkakataon, ngunit ngayon na yon ay ipinapakita sa atin ng buhay na ang kanilang mga kilos, ang kanilang pag-uugali, at ang kanilang paraan ng pagharap sa mga konteksto ng buhay na ibinabahagi nila sa iyo ay hindi ang pinakatapat o ang pinakamalinaw. At unti-unti kang magbubukas at mauunawaan kaya mong bumukod sa taong iyon. Aba, Reyna ng mga Espada, Emperatriz. Sinasabi nito na dinadala ng Emperatriz sa buhay mo isang bagay o sitwasyong labis na nagpapataas ng tiwala mo sa sarili at nagpaparamdam na nasa itaas ka, hindi ba? Iyon ang nagpapahalintulot sa iyo na makalikha, lumikha ng sagana, makaramdam ng kasaganaan, at magsimulang ilagay ang iyong sarili sa isang napaka-komportableng zona kung saan ang iyong mga pundasyon ay magiging higit pa sa sigurado para sa iyong personal na paglago. Nakita mo kung paanong may dahilan ng lahat. Inihahanda ka ng 8 de Oros, inaakay ka ng 8 de Oros sa tagumpay at paglawak at naroon na ang Emperatriz, nilalagay ka sa tamang lugar upang maisakatuparan mo ang natamo o nasagap mula sa 8 de Oros, tinatanggap mo pa nga ang bunga ng iyong trabaho. Napakabuting nasa iyo ang Emperatriz dahil sinasabi niya kung ano ang maaring unti mong maramdaman bilang harmoniya, hindi ba? Kaya nagpasya akong piliin mula sa dalawang barya ang mapapakinabangan ko, ang may kita, nagpaparamdam na may silbi ako, at nagpapasaya sa akin bilang tao. At ang Emperatriz ay nagsasalita tungkol doon. Nagsasalita ito tungkol sa posibilidad na maramdaman nating napakataas natin sa personal na antas at higit sa lahat ay maaring tayo ay pumasok sa isang yugto ng napakataas na pagkamayabong. Kaya nagsasalita ito tungkol sa kung ano ang maaaring maging isang personal na konteksto na napakayabong kung saan ilalagay mo ng particular o tatapusin mo ng particular mga proyekto, mga pangyayari, mga relasyon na nangangailangan ng enerhiyang ito ng Emperatriz. Dahil ang Emperatriz ay malinaw na naghahanap na muling ayusin ang sarili ng personal, makaramdam ng maayos mula sa kung ano ang kumpiyansa sa sarili, pag-aalaga sa sarili, at bueno, sa ganong kahulugan ay gusto rin niya ng enerhiyang susuporta sa kanya. Naroon ang isang card ng napakaganda na siyang card ng 4 na mga bastos. Ang card ng 4 na mga bastos ay lumilitaw kapag dumating ang isang sandali sa buhay kung saan ang isa ay may dahilan para magdiwang, kung saan nakikita niya na ang kanyang mga pangangailangan ay natutugunan sa kanyang tahanan, sa kanyang trabaho, kung saan ang mga bagay ay dumadaloy mula sa kung ano ang pagkakaisa na doon ay nagsalita na ang Emperatriz tungkol doon. Maaring nagdiruwang ka ng isang pangako, isang negosyo, isang aktibidad, ang pagtatamo ng isang bagay. Maaari rin ito ang kasiyahan dahil sa pagtatagumpay na makaalis sa isang komplikadong sitwasyon, dahil sa pagputol ng ugnayan sa relasyong hindi ka pakipakinabang, at dahil din sa pag-iwan sa likod ng ilang kahirapan. At ang 4 na mga bastos ay ang card na nagsasabi kay Aquarius na panahon na rin para sa kasiyahan, kasiyahan sa isang relasyon, kasiyahan sa isang personal na konteksto, kasiyahan sa tahanan, kasiyahan sa kanyang sandali. Oo, marami sa mga bagay na ipinagpapaliban mo dahil sa usaping pang-ekonomiya ay matutupad mo na ngayon. Ang mga pagkaantala na may kinalaman sa mga isyung direkta sa iyong bahay, sa iyong tahanan, at na gusto mong gawin, bigyan ng espesyal na atensyon iyon, gagawin mo ito sa mga araw na ito. Ang card ng kamatayan ay isang malaking pagbabago para sa iyo. Ito ay isang pagbabago na hindi maiiwasan.
Higit sa lahat dahil dinadala nito ang iyong muling pagsilang at dinadala ang kung ano ang maaaring maging kalayaan na nakikita ko sa simula ng pagbabasa na hinahanap mo. Dahil ang card ng kamatayan ay isa ring card na nagsasalita tungkol sa isang Aquarius na naghahangad sa sandaling ito, gaya ng inaasahang sandali na matagal na, di ba? At ito ay tunay na isang bago at pagkatapos dahil ito ay pagkatapos ng isang malaking sakripisyo. Ito ay pagbibigay daan sa mga bagong bagay, pagbibigay daan sa kalamangan. Ito ay pag-unawa na nagsisimula kang mag-vibrate sa pagpapanibago at pagbabago dahil natapos na ang isang yugto at naghahanda ka para sa mga bagong bagay. Kaya mo rin ginagawa ang mga bagay ng maayos. Parang naramdaman mo na ito, alam mo ba, at na-intuit mo ito. Ipinapahayag nito ang hindi inaasahang pagbabago na magdadala ng isang transisyon. Ang transisyon ay hindi maiwasan at kinakailangan dahil ikaw ay nagbabago. At ikaw ay nagbabago para sa pabor ng iyong paglago at ikaw ay nagbabago para sa pabor ng iyong kasaganaan. Importante ang panatilihin mong pagkalayo sa mga sitwasyong maaring idinulot ng pitong espada. Magkaroon ka rin ng pagkalayo sa kung ano ang pipiliin mong maging pangunahing bagay. Ibig sabihin kung ikaw ay mas nakatuon sa personal na bahagi at sa bahaging pang-ekonomiya at sa bahaging pagtatrabaho kaysa sa bahaging emosyonal, napakamaayos nito, pinananatili ang iyong sarili na hiwalay sa kung ano ang maaring magdulot din ng sakit. At magsisimula ka ring mapagtanto na lahat ng mga karanasang nakuha sa nakaraan ngayon ay ang iyong dakilang tagapayo. Lahat ng mga karanasang iyon ay ang iyong mga dakilang tagapayo. Sinasabi nito sa akin ang tungkol sa paghanap ng kahulugan sa kung ano ang isang masakit na karanasan na iyong naranasan at magpasalamat din para sa lahat ng bueno, sa loob ng isang buwan, sabi ng isang buwan at kalahati, ikokonekta mo ang iyong sarili sa isang babae o lalaki, hindi mahalaga, na magiging napakakonekta sa iyo sa antas ng pag-ibig. Baka nasa isang relasyon ka na ngayon, pero may nagbabago. Sa loob ng isa't kalahating buwan, magaganap ito. Ito ay may kinalaman sa isang bagay na maaring may kaugnayan sa paghihintay sa isang paghihintay mo, hindi ba? Isang tao na sa isang paraan ay gaganap ng isang papel na higit pa sa mahalaga sa iyong buhay. Ang mga gabay ay nagsasabi sa iyo na may isang bagay na magsisimulang gumalaw patungkol sa isang kasalukuyang relasyon. O makikilala mo ang isang tao na sa isang paraan ay magdadala sa iyo para kumonekta sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa isang tao na pagkakatiwalaan mo ng lubos mula sa unang araw. Magbubukas siya ng pinto para sa kung ano ang maaring maging isang napakapositibong karanasan. Ang taong ito ay direktang papasok sa iyong puso, tutulungan kanyang lutasin ng anumang uri ng tunggalyan, at darating siya para magbigay din sa iyo ng maraming kaligayahan sa isang paraan. Sinasabi nito sa akin na mula ngayon hanggang sa loob ng 3 linggo ang mga bagay na inaasahan mo para sa iyong buhay sentimental ay darating na. Sinasabi nito sa akin, ito ay isang maikling yugto ng panahon. Makakatanggap ka ng mga senyales o konkretong kilos, ngunit habang sinasamahan ka ng malaking pagbabagong ito ay tinatapos mo ang mga yugto. Tinatapos mo ang mga bagay-bagay dahil kailangan mong maging magaan, maging malinis mula sa mga sitwasyon ng nakaraan. Ang kasalukuyang ito na iyong mararanasan ay isang kasalukuyan o ang siyang magdadala sa iyo sa isang hinaharap na iba na talaga. Ikaw ay tumatanggap ng napakagandang balita o napakagandang mga pagkakataon. Maglaan ka ng oras para protektahan ang iyong sarili. Kaya naman mayroon kang emperatriz para magkaroon ng higit na kumpiyansa sa iyong sarili. Dahil may mga darating na magagandang sorpresa sa isang relasyon. Siyempre, nadala ng taong ito o ng kasalukuyang relasyon. Nagustuhan ko ang iyong pagbabasa, Aquarius. Hinihiling ko sa iyo na ideklara mo at magpasalamat dahil ito ay dumarating para sa iyo.